Sa kabila ng hamon dulot ng mataas na presyo ng petrolyo, marami sa ating mga kababayan ang pinipili pa rin na lumaban ng patas at maging tapat. Kabilang na riyan ang dalawang jeepney driver sa Davao City na nagsauli ng mga naiwang pera at gamit ng kanilang pasahero. Silipin yan sa sentro ng balita ni Regine Lanuza. Kinilala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 ang katapatan ng dalawang public utility vehicle drivers sa Davao City matapos pasalamatan ng kanilang mga pasahero dahil sa pagsasauli ng mga gamit na naiwan sa kanilang mga sasakyan. Isinauli ng jeepney driver na si Jonathan Bringas sa kanyang pasahero ang isang envelope na may lamang pera, habang ang taxi driver naman na si Edgardo Gador, pickleball paddle at bola ang ibinalik sa nakaiwan na pasahero. Taxi driver, kumpre sa kayo mo, tuling kampot ng yung bisag maraming gasolina, pero ako itong iuli, sir, di man ito gamit ito. Kanya, ang kinuha na po ng kabalos ko, matag pleasing. Kung wala na itong ituan, bisag mo sa ito kumpre, basta man gamit ng buta, ang kino-provider dyan. Dahil dito, pinarangalaan bilang superhero ng LTFRB 11 ang mga tapat na driver. Ipinagmalaki ito ng ahensya dahil ang mga tapat na driver tulad nila ang isa sa mga dahilan kung bakit naging kilala ang lungsod ng Davao. Kahit pa mahirap ang panahon ngayon dahil sa fuel price hike, hindi nila pinagsamantalahan ang kanilang mga pasahero. Yung isa nagsauli ng pickleball equipment na sa tingin ko sa mga 20,000 yun. Yung isa naman nagsauli ng cash na nasa sobre sa jeep, naiwan sa jeep ng 4,000. So binigyan natin ng recognition ang mga drivers na ito na kahit ganong hirap ng panahon ngayon, they still have the heart to really serve their pasahero well. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ngayon ng nasabing ahensya sa mga pasahero na kung sakaling may maranasan silang pananamantala mula sa mga driver ay i-report agad ito sa kanilang tanggapan. Mayroon umanong ipapataw na parusa sa sinumang pampublikong driver na mapapatunayang naniningil ng mas mataas sa itinakdang pamasahe. So ang consequence naman is breach of franchise condition, overcharging. So ang mangyayari niyan, ma'am, kung first offense, bumabayad siya ng 5,000. So mas lalaki yung problema niya instead na liliit. Matatanda ang ipapatupad na sana noong buwan ng Marso ang dagdag pasahe sa ilang pampublikong transportasyon dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ngunit ipinatigil ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.